Okay po, hello, good morning to everyone. Sa lahat ng mga kapatiran sa Nueva Ecija, sa Maynila, sa Labo at sa Camarines Sur, sa Barangay Salvacion. So, chapter 6 po tayo ngayon ng Galatia. At kung hawak na po ninyo ang inyong mga Bible, pakibuklat na doon sa pinakahuling chapter ng Galatia. So, ito po ay maikli lamang na mensahe. Pero ito ay napakaganda tulad ng mga message po na sa atin kahapon sa Galatia 5. Sa inyo po na hindi po nabasa ang Galatia 5, balikan nyo po ito at ito po ay napakahalaga po sa atin. So anyway, so ng chapter 6 ng Galatia, so tayo po muna ay manalangin at itulog natin muli sa Diyos ang ating mga sarili upang ito po ay ating maunawaan. Amen? So, let's pray. Yes, Father God, thank you so much muli sa iyo pong patuloy na pagtuturo sa amin at pagpapaalala ng mga dapat namin gawin kung papaano kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan at maging masunuring mga anak. Salamat po sa chapter 6 na ito, O Lord, at kung paano niyo po kami tinuruan kahapon sa chapter 5, maging ngayon po, O Diyos, pinasasalamatan namin ang iyong banal na Espiritu. Salamat po, Ama, at ang mga dalangin namin ito sa iyo ay sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, chapter 6, sabi po dito, magtulungan sa mga pasanin. Ayan, kasi naintindihan po natin na sa Panginoong Hesus tayo ay iisang katawan. Ibig sabihin one body, kaya alam natin na pinhalimbawa nga sa atin ang isang katawan, may kamay, may paa, may mukha or may as a parts of the body, pero iisa ito, kaya ito ay kumbaga makita natin ang mga function nito ay para sa ikabubuti ng katawan. So, kaya ito, sabi dito po, bilang tayo ay magkakapatid, ito po ay magtulungan tayo sa mga pasanin. Sabi dyan, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. So, malinaw po, sa ating magkakapatid, kung sino man ang halimbawa nahulog o hindi sinasadya o nagkasala, yung pinapatnubayan daw ng Espiritu ng Diyos ang siyang magtuwid sa kanya. Okay? So malinaw, hindi ka pwedeng magtuwid kung ikaw ay gumagawa din ng ganon. So ibig sabihin, ang kailangan ang nagkukorek doon sa isang taong nagkasala, yung pinapatnubayan ng Espiritu. Ano po? Espiritu Santo. Kasi, paano ka makapagtutuwid ng iyong kapwa kung wala sa iyo ang Espiritu? At pinaunawa sa atin dyan sa chapter 5 kung ano ang trabaho ng Espiritu ng Diyos. Ano ang tinanggap natin mula sa Espiritu. So, kailangan ang magtutuwid sa isang nagkamali o sa isang nagkasala ay ang pinapatnubayan ng Espiritu, kasi kapag ang nagtuwid or nag-advise sa isang taong nagkasala ay nasa ilalim ng Espiritu ng Diyos, ang mai-advise niyan doon sa nagkasala ay mga kalooban ng Diyos na may pag-ibig. Yun ang sinasabi dyan. Pero kung ang magtutuwid doon sa taong nagkasala ay hindi patnubayan ng Espiritu ng Diyos, ang maia-advise niyan or ang masasabi niyan doon sa taong nagkasala ay mula sa sarili niyang kaisipan, mula sa kanyang sariling makalaman na mga advice. Kaya ito, ang sinasabi dito, kung may isa man sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Ang tinutukoy po dito kayo, meaning to say, tayong mga believers na nakakaunawa ng patungkol sa patnubay ng Espiritu Santo at nakakaunawa or may tinanggap na kapangyarihan mula sa Espiritu ng Diyos,
katulad po ng sinasabi dito sa chapter 5. Dahil pinaunawa sa atin sa chapter 5, katulad ng sabi ko po, basahin ninyo, kayong mga hindi nakapagbasa ng chapter 5, basahin ninyo ito upang lubos ninyong maintindihan na tayo ay dapat nasa ilalim ng Espiritu ng Diyos. Dahil kapag tayo ay malakas ang Espiritu ng Diyos sa atin, mahina ang laman. Wala tayo sa laman. Dahil magkalaban ang laman. Ang ibig sabihin ng laman, pinaunawa sa atin kahapon, yung sa verse 19 ng chapter 5, kung ano ang mga bunga ng laman. At pinaunawa naman sa atin sa verse 22 kahapon, ano ang bunga ng Espiritu. Okay, talakayin ko po ito munang fruits of the Spirit. Kasi ito dapat ang may katangian ng taong nagtutuwid doon sa nagkasala. Halimbawa, may nagkasala tayong mga kapatid. Ang magkukurik sa kanya at magtutuwid ang pinapatnubayan ng Espiritu Santo. At ito pong sa chapter 5 verse 22, ito po ang bunga ng Espiritu Santo. Kaya, kumbaga, magiging aware tayo sa mga taong nagtutuwid sa atin kung sila ay nasa ilalim ng Espiritu o pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ito po ang sabi dito. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So itong karakter na ito po, itong mga nabanggit dito, na mga bunga ng Espiritu Santo, ito dapat ang katangian ng taong magtutuwid doon sa nagkasala. Ano? Naintindihan natin? Dapat mayroong katangian na ganito. Kasi kung walang katangian na ganito, tulad nga ng sabi ko kanina, kung siya man ay magtuwid doon sa taong nagkasala, iyon ay bunga ng kanyang laman, which is walang pagpipigil sa sarili, 'di ba? Walang kahinahunan. Yan yung mga opposite ng Holy Spirit. Kaya ang sabi dito, kung may kapatid sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya, 'di ba? Subalit, sabi diyan, gawin ninyo iyon ng mahinahon. Kaya nga, that's the fruits of the Holy Spirit. Huwag mong sigawan or murahin or anong klase yung ipakitang galit sa mga taong nagkasala or sa mga taong itinutuwid. Kailangan na andoon nga ang patnubay ng Espiritu ng Diyos at gawin daw itong mahinahon. Mahinahon. Ano po? May kahinahunan. At sabi dito, kaya nga, at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang mahulog. Mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Ibig sabihin kasi, kapag nagtutuwid ka ng nagkasala, kailangan nga dito ay ang kahinahunan. Sabi dyan, at mag-ingat, baka ikaw naman ang matukso. Ibig sabihin, baka kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, baka sa pagtutuwid mo, natukso ka ng kaaway na ikaw ay ang nagkasala. Nagkasala sa paanong paraan? Nagkaroon ng galit habang tinutuwid, nagagalit yun na nga po. Kaya, ang sinasabi dito, kailangan gawin mo ito ng mahinahon. Mahinahon. Ayan, At verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Magtulungan. Saglit lang po. May tinag ang araw dito. At medyo, okay, anyway. Kasi ang camera. Okay, so, verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, ibig sabihin, kasi ang kautusan po ng Panginoong Hesus, magmahalan kayo. Magmahalan tayo bilang isang katawan, bilang magkakapatid sa Panginoon, isang katawan ni Kristo. Kaya kung tayo po ay nagtutulungan sa anumang mga gawain, anumang mga pasanin, anumang mga dapat ayusin sa simbahan, sabi dyan,
sa gayon, matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kasi ang kautusan ng Lord, magmahalan, magtulungan. Ano po? Kaya ito, magkusa po tayo kung anong nakikita nyong maitutulong sa loob ng gawain o sa kapatiran. Gawin na po natin kasi it's your body nga na laging pinapaunawa sa atin. Ang iyong kapwa ay katawan ni Kristo. Ano? Dahil tayo'y nakipag-isa sa Kanya. Kaya sino mang nakipag-isa sa Kanya, nagiging part ng ating body. Ano? So ayan, magtulungan. Sabi dyan. Verse 3, kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kasi nga wala po, we are, kumbaga pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos as a katawan ni Kristo. Kaya sabi dyan, kung sino man ang nakatingin sa inyong sarili na mas higit kayo sa inyong kapwa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dahil pantay-pantay tayo sa Panginoon, pare-pareho tayo nakipag-isa sa Kanya. Verse 4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Okay? Suriin mo ang iyong ginagawa individually. Ano? Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Anong ibig sabihin nito? Kasi suriin mo ang iyong ginagawa kung alam mong nakakasunod ka nga sa Panginoon, ay ito po ay isang malaking kagalakan sa atin kung alam natin nakakasunod tayo sa Diyos. Pero kung alam natin sa sarili natin na hindi tayo nakakasunod sa Diyos, ayun po ay nakakalungkot na bagay. Ano? Kaya suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. 'Di ba? Ang kagalakan mo nakabatay sa inyong gawa. Kaya nga lahat ng sinasabi dito, maging sa mga ginagawa natin, gawin ninyo yun ng may pag-ibig. Gawin niyo yun ng may pagmamahal. Gawin ninyo yun na ituring yung ginagawa ninyo ay ginagawa ninyo para sa Diyos. At sabi dito, huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanya-kanyang dalahin. Huwag mo nang ikumpara ang iyong sarili sa iyong kapwa. Kung ikaw ay nakakagawa ng mabuti, ay magala ka. Huwag mo nang ikumpara, diba? Kasi may kanya-kanya tayo. Yun na nga sinasabi dito. Huwag mong ihambing sa iba. Kasi ang kalalabasan nun, magiging palalo ka. Diba? Sabi diyan, 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa nagtuturo. Ayan. So, sabi dito, ang tinuturuan, let's say, ngayon, halimbawa, okay, nagtuturo ako, ganyan-ganyan. Ang sabi dito, magbahagi ng magagandang bagay sa nagtuturo. Anong ibig sabihin ng magagandang bagay? Ako, halimbawa, na nagtuturo sa inyo, kailangan daw ninyo ako bahaginan ng magagandang bagay. So, ano yung magagandang bagay? Yung malaman ko o makita ko o naming mga nagtuturo na kayo ay nababago, na kayo ay namumuhay sa salita ng Diyos, na isinasabuhay ninyo ang salita ng Diyos. Isang malaking bagay, magandang bagay na naibabahagi ninyo sa amin, na yun po ang sinasabi din ni Apostol Pablo, na isang kagalakan niya na makita, kumbaga, ang kanyang mga tinuturuan na ito ay isinasabuhay ang kanilang salita. So habang kayo na tinuturuan namin o let's say ng mga tagapagturo, isinasabuhay ninyo ang inyong napapakinggan at nag-grow kayo spiritually, isang malaking kagalakan po yan sa amin. Na pinapakinggan ninyo ang salita ng Diyos, na sa kabila ng aming pagpapagal, sa kabila ng mga sacrifices, makikita namin sa buhay ninyo yung mga testimonies ninyo. Ano? Kaya ang tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Although merong, 'di ba, ang iba ina-appreciate nila yung pastor kung ano-anong mga love gift, kung ano-anong mga ginagawa. Pero mas higit
po na malaman ng isang pastor o tagapagturo na nag-grow ang inyong spiritual. Dahil doon napapakita na hindi nasasayang ang aming mga pagpapagal, mga sacrifices, dahil isinasabuhay ninyo ang salita ng Diyos. At habang isinasabuhay naman ninyo ang salita ng Diyos, kayo ang nakikinabang ng inyong mga paggawa na yan, at kami naman isang malaking karangalan iyan, at kami nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakagamit ng Diyos sa amin para sa inyo. So iyan po verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So napakalinaw, hindi natin madadaya ang Diyos. Nakamasid ang Diyos sa atin sa lahat ng oras. Malinaw po ito. Minamasdan tayo nitong Ama sa langit. Kita ang ating ginagawa. Alam niya ang ating mga iniisip. At ayon sa ating ginagawa, tayo'y ginagantimpalaan. So, nung naintindihan natin ito, ayon sa iyong gawa, aanihin mo. Kaya, sino ang magpapatuloy gagawa ng masama kung ang ginagawa niya'y babalik sa kanya at aanihin niya? So, dahil sa bagay na ito, dito tayo po natuto na naturuan na sumunod sa kalooban ng Diyos, dahil alam natin na totoo ang sinasabi ng Diyos. Kung gumagawa ka ng mabuti, gagantimpalaan ka ng Diyos ayon sa iyong ginagawa. At kung ikaw naman ay masama ang iyong ginagawa, aanihin mo yon. So dahil dito po, sa bagay na ito, natuto tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil malinaw, hindi natin siya malilinlang. Kahit makapagtago ka sa iyong kapwa, na hindi nalaman ng iyong kapwa kung gumawa ka ng masama para sa kanya. Pero itong Diyos na ating Ama sa langit, na nakakasuri at nakakamasid, nagmamasid sa atin, hindi natin siya madadaya. Alam niya ang iniisip mo, alam niya ang ginagawa mo, at ayon sa ginagawa mo, aanihin mo yon. Sabi dito, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay nag-aani ng pagkabulok ng laman. Ano ang sinasabi dyan sa chapter 5? Mga bunga ng laman. Ito po ang mga bunga ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasay at iba pang tulad nito. So yan po ang mga bunga ng laman. Balikan nyo sa chapter 5, At sabi dyan, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, ibig sabihin yung gumagawa ng mga gawa ng laman, sabi dyan, ay aanin ng pagkabulok ng laman. Pagkabulok. Kaya nga, nakikita natin dito, minsan talaga naandyan yung mga consequence. Sa physical body ng tao, bumabalik yung mga ginagawang masama. Kung lasinggero ka, kikita mo, later on, may sakit ka na sa baga, nagkakakanser, sigarilyo, o anumang mga ginagawa ng ang iba, yung kung kani-kanino nakikipagtalik, kaya ayan, dumadating sa point, nagkakaroon ng sakit na AIDS. So marami po, marami dito, basahin niyo po yan, chapter 5, ang bunga ng laman. So yung taong patuloy gumagawa ng ganyang laman, umaani ng pagkabulok. Yung puno-puno ka ng galit at po sa iyong kapwa, ayan, makita mo may mga sakit na kung ano-ano. So, kaya po, at hindi lamang yun ang matindi dito, pagkabulok ng laman. Sabi dyan, talagang mapaparusahan ang taong patuloy gumagawa ng kasalanan. So, kaya dito, salamat sa salita ng Diyos na itinuwid tayo ng Panginoon. At yan, ito naman, ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Because
Malinaw sa ating pag-aaral. Binabalaan ko kayo, sabi doon sa Galatia 5, ang lahat na gumagawa ng makalaman. Sabi diyan, binababalaan ko kayo. Muli ko kayong binababalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya tinuruan tayo, kailangan suriin natin ang ating sarili. Kung namumuhay tayo ayon sa Espiritu ng Diyos, dahil ang namumuhay ayon sa Espiritu ng Diyos, sabi dito, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay nagaani ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Holy Spirit, yung paggawa natin ng ayon sa kalooban ng Espiritu ng Diyos, nagdadala ito sa atin sa kabanalan. At yun ang pinaunawa sa atin na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos na patuloy gumagawa at nasa laman. Kaya malinaw, pinaunawa sa atin na tayo nakipag-isa kay Christ, pinatay yung laman. Inalis tayo sa mga dating gawi. Kaya unawain po natin ang Galatia 5. Dahil sino mang nakipag-isa kay Kristo, dapat bago kang pagkatao. Wala na yung dati mong pagkatao. Yung mga dyan, yung mga sinasabi dyan ng mga bunga ng laman, wala na ito dahil inalis ito. By faith, pinatawad, nilinis, isa tayong bagong nilalang. Kaya kailangan sa atin ay kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Which tulad ng sabi ko na andyan ang bunga ng Espiritu. At habang tayo ay nagtatanim para sa Espiritu, ay aani tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Gumawa ng mabuti. Sabi nga po dito sa Galatia 5, ang paggawa ng mabuti ay walang laban na batas dito. Walang laban na batas sa paggawa ng mabuti. So unlimited ang paggawa ng mabuti. At habang ginagawa natin ang patuloy paggawa ng mabuti, aanahin natin ang mabuti. Pero ang paggawa ng masama, may batas. Ang paggawa ng masama ay may batas laban sa paggawa ng masama. Kaya may nakukulong, may nasisilya elektrika, di ba? So yan yung mga consequence ng paggawa ng masama. At ang matindi pa, sa patuloy paggawa ng kasalanan, ang dulot nito ay kamatayang espiritual. So ayan, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan yung sinasabi, tingnan mo kung ano ang magagawa mong mabuti sa iyong kapwa. Maging mabuti tayo sa lahat ng tao, ang sinasabi nun. Kasi yung i-take advantage mo, take opportunity na makagawa ka ng mabuti. Samantalahin mo ang pagkakataon na makagawa ka ng mabuti sa mga believer man o unbeliever. Lalo na po, sabi dito, sa mga kapatiran sa pananampalataya. So kapag nakakita ka na kailangan tulungan sa kalsada, maging ito man hindi mo kilala or hindi man ito Kristiyano, tulungan mo. Kasi yung paggawa mo ng mabuti, parang ikaw ay nag-iipon ng paggawa ng mabuti na sa huling araw, kumbaga, gagantimpalaan ka ng Diyos. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil ang ginagawa nating mabuti pagdating ng panahon, sabi dyan, pagdating ng panahon, ibabalik at igagantimpala yan ng Diyos sa atin. Pero naman, kung patuloy gumagawa ng masama ang tao, sa huling panahon, aanihin ng tao ang kaparusahan sa kanyang mga ginawang kasalanan. Kaya sabi dito, kaya nga basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, yung kapwa Kristiyano. So wala tayong pipiliin, anong lahi man yan, gumawa ka ng mabuti. Dahil nakikita tayo ng Diyos sa ating ginagawa at igagantimpala yun sa atin pagdating ng araw. Sabi dyan, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. At ito na po sa pangwakas, verse 11, pagwakas, nababala
at pagbati. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang mga titik na ginagamit ko sa pagsulat sa inyo sa pamagitan ng sarili kong kamay. Kasi si Pablo po, sinusulat ito sa Galacia. Siya mismo ang sumulat, nagpaalala sa iglesia sa Galacia. Kaya sabi niya dito, kasi si Pablo, yung mata niya po, may diferensya dito sa pagtanda niya. So, siya ang mismo nang sumulat po nito. Kaya sana niya, ginawa niya ng malalaking titik. Kumbaga, ikinapital letter ni Pablo ang kanyang mga sulat. Sabi dito, gusto lamang ng mga namilit sa inyo na kayo'y magpatuli na makita silang gumagawa ng magandang bagay. Yun yung pong sa Galatia chapter 1 and 2 na itong kinakausap dito ni Pablo, yung mga tungkol sa mga taga-Galacia na nadadalhan sila ng maling aral. Nitong mga pumapasok na nagsasabing sila ang mga apostol at hindi si Pablo, ginugulo nito ang iglesia. Kaya sinusulatan ito ni Pablo, pinapaalalahanan itong mga taga-Galacia na ang gusto lang nila, sabi dyan, na makita na kumbaga sila ang sundin o sila ang pakinggan nitong mga huwad na guro at hindi si Pablo ang pakinggan. Kaya ni-remind niya itong mga taga-Galacia, gusto lamang ng mga namimilit sa inyo na kayo'y pagpatuloy na makita silang gumagawa ng magagandang bagay. Kasi nga ibinabalik sa old ng mga aral itong mga taga-Galacia. Kaya ito ngayon nire-remind ni Pablo na kung ano ang purpose ng mga taong naninira sa kanya. Ay ito'y gusto lang daw gumawa, sabi dyan, na sila ang kilalanin na apostol, at hindi si Pablo. Ginagawa nila iyon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kumbaga, para bang yun na nga po, yung guilt feelings ba, para maiwasan. Kaya ginagawa nila yun para sila hindi usigin. Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan, nais lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tuntuning iyon. Kasi nga, ito po, di ba, naintindihan natin, ang mga Hudyo kailangan para masabi kang kaanib bilang mga Hudyo ay kailangan sundin yung mga alituntunin ng mula doon sa panahon ni Moses ng mga pagtutuli. Pero pinaunawa kasi ni Pablo dito na hindi na yung mga ganong kaparaanan na pagtutuli kaya kamaligtas. Dahil si Kristo na ang katubusan ng lahat ng ating kasalanan. Siya po ay ipinako sa krus. At siya na ang nag-take over ng lahat. Hindi na kailangan mga ganitong mga pagtutuli o anuman. Dahil ano ang kabuluhan ng kamatayan ni Kristo kung ang kaligtasan ay nakabase sa mga circumcision. Okay? Kaya sinasabi dito, pero itong mga nangangaral na ito doon sa Galacia, na sinasabing sila ang tunay na apostol at hindi si Pablo, at gusto na naman nilang ibalik yung aral patungkol sa mga circumcision na iyon, sabi diyan, actually, sabi diyan, may mismong sila, hindi naman talaga sila tumutupad sa kautusan. Kaya lang, ginagawa nila ito para lang maipagmalakan nila na yung mga taga-Galacia ay tumutupad sa tuntuning iyon. Para sabihin na sila, nung tinuruan nila yung mga taga-Galacia, sumunod ang mga taga-Galacia. Yun ang hinahanap ng mga itong mga huwad na ito po ng mga apostol na tinutukoy dito sa chapter 2, chapter 1 and 2 or 3. So ayan po, yun ang sinasabi dito. Nais lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tuntuning iyon. Para masabi na sila ay sumunod sa aral nila. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng aking Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin. Wala na. Kumbaga, si Pablo talagang, sa kanya, kung siya ay nabubuhay kay Kristo, kung siya namatay para kay Kristo, talagang ang kabuhan ng kanyang buhay ay sa paglilingkod na lamang po sa Panginoon. Sabi dito, at ako na may patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao, ang mahalaga ay kung siya ay bago ng
nilalang. So, iyan po, hindi mahalaga kung anong mga ritual yung pinagagawa mo o katulad ng ginagawa ng pag-Holy Week, nagpapapako sa krus, hinahampas ang sarili, nagpipinitin siya. Katulad ng sinasabi ni Pablo, hindi mahalaga iyon, kundi ang mahalaga ay ang taong bagong nilalang. Wala nang dati mong lumang pagkatao kung sino tayo noon. Yun ang mahalaga. Hindi yung mga ritual na kung ano-ano. Kung kahit ginagawa yun, kung hindi naman nababago ang buhay, walang kabuluhan ang ginagawang iyon. At na pinaunawa sa atin, si Kristo na nga ang nagpatawad ng ating mga kasalanan. Kaya, 16, ang mahalaga po, ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang. Manatili nawa ang kapayapaan at ahbag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at buong bayan ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan nino man ang aking paghihirap sapagkat ipinapakita na mga pilat ng aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawa ang lahat na kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. So, purihin po ang Diyos. Yung pinaka-final dito ni Pablo, kasi habang si Pablo po, nakikita niya ang kanyang mga naturuan na hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos, yun po ay kanyang ikinalulungkot. Subalit sa panahon na nakikita niya nag-grow o sinasabuhay ang salita ng Diyos, nagdudulot po yun ng kagalakan. At ganun din po sa amin, na mga nakapagturo na habang kayo ginagawa ninyo at pinapakinggan, isinasabuhay ang yung napapakinggan at nalalaman namin na may mga testimony na mga nabago ang buhay, isa pong malaking kagalakan ang aming nararamdaman at lubos kaming nagpapasalamat sa Diyos. Amen? So dyan po tayo magtatapos. O let's pray. Hallelujah. Father God, thank you Holy Spirit sa iyong pagpapaunawa sa amin. Taglayin nawa ng bawat nakikinig ang bunga ng iyong banal na Espiritu sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Sa ngalamat po Ama, sa lahat ng ito sa iyong papuri, parangal at pagsamba. Ito po'y dalangin namin sa iyo sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless po everybody. Hanggang sa muli. Bye.